Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Anong schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Martes? Miss Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, inasahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aangal ang China sa mga bagong batas ng Pilipinas tungkol sa maritime zones at archipelagic sea lanes. At pahayag ito ng Pangulo kasunod ng babala ng China na ang dalawang batas ay maaaring magpalala ng tensyon sa karagatan. Pero nanindigan si Pangulong Marcos na kailangang patuloy na protektahan ang soberenya at sovereign rights ng bansa. Mahalagaan niya ang dalawang batas dahil ito ang tumutukoy sa boundaries o teritoryong nasasakupan ng Pilipinas. Narito si Pangulong Marcos. We have to protect our sovereign rights and our sovereignty. So it serves a purpose that we define closely what those boundaries are, and that's what we're doing. Una rito ay tinawag ng Chinese Foreign Ministry na illegal at invalid ang hakbang na ito ng Pilipinas at ipinatawag pa ang ambassador ng bansa sa China. Samantala ngayong araw, Lakay, ay maghiwalay na meeting si Pangulong Marcos kina Executive Secretary Lucas Bersamin at DILG Secretary John Vic Remulla. Abay, anong topic, Miss Let? Oo, hindi pa sumasagot si Secretary Chavez kung anong pag-uusapan na yan ng Pangulo sa dalawang meeting niya na yan. Pero inaasahan with DILG yung pagtugon dito sa epekto ng sunod-sunod na bagyo pa rin. Yan, bagyo at saka yung Pogo, di ba ang deadline binigyan ng Pangulong Marcos ay December? Hanggang katapusan. Lakay, hanggang katapusan ngayong taon. At saka dapat ingat tayo, baka mamaya naku, pagkor Chairman Bossing, alatenko, ha? Kasi ang ginagawa ng iba, kumuha ng lisensya sa paggora, abay legitimate daw. Abay, ayan, may lisensya pero may ang front lang yung yung kanilang lisensya. Pero sa kabila niyan mas malaki yung kanilang panluloko. Ayan, yung mga scam. Yan ang kailangang masilip, Lakay. Pero yung utos kasi ng presidente doon sa EO niya lahat ng Pogo, Lakay. Ayan, totoo yan. So anyway, abangan natin yan, Miss Let. So yan ang schedule ng Pangulong Marcos ngayon. Wala nang hindi na pupunta sa mga sinalanta ng bagyo at baha. Hindi pa sa ngayon, Lakay. Dahil ang binabanggit nga ng presidente, ang first responder dyan ay LGU. Naniniwala naman siya na nakapaghanda ang mga lokal na pamahalaan bago tumama itong mga bagyong ito at kung ano man yung kakailanganin, agad natutugunan ng national government. Okay, maraming salamat, Miss Let mula sa Malacanang. Balik sa iyo, Lakay. Let Narciso mula sa Malacanang at